Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Oo, hindi ko na pinindot yung stinger dahil na kung Terry seryoso yung mga usapin ngayon. Oo, Dahil nga, hindi, seryoso ngayon, oo. oo, kamusta po dyan yung naging pangalawang araw ng pagdinig ng House Committee on Justice para nga talakayin itong reklamong impeachment laban kay VP Sara Duterte? Okay naman, very extensive yung talakayan po ng komite, no? So lahat po ng mga grounds na pag-usapan, so yung usapin po ng confidential funds, yung usapin po sa both sa OVP tsaka sa DepEd, yung usapin po ng death threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker, yung pong usapin po ng SALN, at yung pong usapin ng yung pong kanya po mga destabilization acts, no? At seditious acts po na allegation. So napag-usapan po lahat yan. May mga na-play din po mga videos para ma-refresh din po yung mga House Committee members at yung pong publiko, no, doon sa mga allegations. Particularly doon po sa paggamit po ng confidential funds sa death threat against the presidents at saka doon po sa allegation of seditious action laban kay Vice President. Nito pong hapon, Kong Terry, napag-usapan yung sedition, kung seditious act po ba, yung naging utterances, yung naging papreskon ni Vice President Sara Duterte na pinagbabantaan yung mga matataas na opisyal ng ating bansa. Kamusta po yung naging debate doon? Well, yung iba, syempre, may bahagi doon na hindi masyadong kumbinsidong ilan doon sa, halimbawa, yung nag-participate lang siya doon sa isang pagkilos kung saan si former President Rodrigo Duterte, yung po nga nagsabi po ng seditious utterance, no? Pero babalikan din ho natin, yung po nga final video na plinay kung saan si Vice President Sara Duterte mismo nagsabi na parang gusto niyang i-decapitate yung pong atin pong Pangulo, no? So I think by any angle, ano po talaga, mabigat po na utterance yun eh. In fact, talagang ano na ho yun eh, parang lagi mabigat po na utterance yun eh. In fact, talagang ano na ho yun eh, parang manifestation to want to kill. At hindi po conditional, in fact. Yung po ng mga salita pong yun. So, mabigat yun at I think very unanimous ho yung, except for some members, talagang I think many of them are convinced on that point. Matibay din po yung pahayag ni Congresswoman Janice Digamo na pagbibigay ho ng personal po niyang karanasan doon po sa mga threats, no, laban sa kanya pong pinaslang na asawa. Ang sabi niya, yung mga threats daw po dati ay mga conditional threats nagsisimula hanggang sa naging actual na threats na at nagdulo doon po sa pagkakapaslang ng kanya pong asawa, yung dati pong gobernador ng Negros Oriental. So ibig sabihin, I think buhay po na pagpapatotoo na hindi po simpleng conditional threat lamang po ang ginawa po ng ating pong Vice Presidente at nagiging mabigat ho yun, lalo't higit pagka nag-utter po ng ganito pong mga salita ay mga tao na may aktual pong mga kapangyarihan, katulad ng Pangulo, katulad ng Vice Pangulo, at iba pa hong mga matataas na opisyal. Okay, Congressman Terry, paano naman po ito tatanggapin ng, dito sa pagdinig, day 2 na nga po ng pagdinig ng impeachment complaints sa tinitignan yung sufficiency in substance. Ito nga pong mga seditious act, paano po ito tinatanggap sa mga pagdinig ng kanyang impeachment? Well, ano ho yun, no? Bahagi po talaga yan doon sa entire buffet ng betrayal of public trust, no? Kasi syempre, ang pagtingin ho ng mga kababayan ho natin at syempre, nung pong mga endorsers at complainants ay hindi po ito dapat gawi ng mga matataas na opisyal po ng ating bansa. Yung dalawang bagay, yung pong death threat against the President and yung actual seditious utterances, particularly yung pong threat to decapitate the president, no? So ano ho yan, I think isa ho yan doon sa mga pinakamabibigat at very clear yung pong ebidensya dahil nakita po talaga ito na madla nung nagdaang panahon. Okay, so batay sa mga naging talakayan, no, sa tingin niyo po ba may sapat na basehan ang mga reklamo para umusad? Tingin ko lahat po ng mga allegations, lahat po ng grounds ay
tatawid po, no? But syempre, we will leave it to the wisdom of the entirety of the House Justice Committee kung makakakuha po ba ng majority vote yung pong mga complaints po na ito. Kasi bukas ang fourth impeachment complaint naman na po yung pag-uusapan. But to be clear, essentially, the grounds are almost the same. No? So, baka may ilang mga nuances lang po on the complaints themselves, pero halos pare-pareho lang po yung pong mga grounds po ng mga complaints po na ito. Kanina po, simula nung nagsimula kaninang umaga ang pagdinig dito nga sa ikalawang araw ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa dun sa mga napansin ko, parang ang dami po yatang nasita ngayong araw. Kasi may mga ilang kongresista na parang nagpapasok ng ibang issue maliban dun sa talagang issue na impeachment. Well, ibigay lang ho natin sa kanila siguro yung karapatan ho nila na magpahayag ng kanilang pagtingin. Pero syempre may karapatan din po yung komite na suwayin po yung ilan sa mga pagsasalita na una hindi ho relevant doon sa pinag-uusapan, or pangalawa, tingin ng mga miyembro po ng komite lagpas po sa mga dapat sinasabi ng mga kinatawan po ng Kongreso. No? So naging halimbawa po yan yung ilan sa mga kasamahan po natin ngayong araw na ito. Ang nakapansin ko po kasi, Kong Terry, parang kumakain pa ng oras eh. Imbis na diretso pag-usapan yung mga issue nga, parang nakadagdag pa doon sa mga ibang issue Parang na hindi naman dapat pag-usapan. basketball pa sa loob. Oo, parang nagdi-dribble pa eh, Kong Terry. Well, wala na ako masyado masabi dyan dahil I think the thing speaks for itself. No? Lalo yung, I guess what you wanted to allude to, sabi nga po ng mga Gen Z, let him cook. Ano ibig sabihin? Kung Terry, hindi naman ako Gen Z, ano ibig sabihin nun? Hindi, bayaan mo na siya. Yun pala yun. Hayaan mo muna siyang, ano ba yan kapag pinakuluan ba, ay lalambot? Ganon? Hindi. Parang hayaan mo na siya sa trip niya, Kaya na ganun ba? niya. Kaya na niya yung sarili niya. Kasi tingin ko, Malaki na siya. wala pong ibang gagawin yung pong mga kongresistang sinaway today kundi magpaliwanag hanggang bukas sa mga binanggit ho nila. Sa tingin niyo po, kailan po kaya magbobotohan? Matagal-tagal pa po ba kaya itong pagiging pagtalakay bago umabot sa punto na bobotohan kung may sufficiency in substance ang dalawang natitirang impeachment complaint? Expectation natin by afternoon tomorrow, meron na po nga botohan on sufficiency in substance. So doon ho magkakaalaman kung tatawid po yung dalawang impeachment complaints po na ito. Kapag sinabing sufficiency in substance, ano po ba yung pagtingin dapat dito ng mga kongresista? Kasi I believe na sa rules ng Kamara, no, para masabing sufficient in substance. Well, dapat ho talaga maipakita ho yung ultimate facts, no? Nung pong mga allegation, at syempre dapat pasok ho siya doon sa definition po kung what an impeachable offense is, no? So halimbawa, pagka sinabi mong betrayal of public trust, ano ba yung dahilan? Bakit ba sinasabi na betrayal of public trust ito, no? So halimbawa, doon sa confidential funds, yung pong maling paggamit ng pong confidential funds. So halimbawa, ginamit yung confidential funds sa mga bagay na hindi ho pasok po doon sa definition ng confidential funds. Halimbawa, ginamit para sa mga training, hindi ba? Team building. Parang hindi ho yung pasok doon sa paggamit po ng tamang paggamit ng confidential funds. Yun yung una. Pangalawa, halimbawa, still on confidential funds, kahit halimbawa within the definition of confidential funds, yung pinag-uusapan doon sa rental ng mga safe houses, no? Parang masyadong mahal yung pong pag-upa ng around average of 1,000 in 11 days nung pong mga safe houses po na ito. Reasonable ba yung ganun pong paggamit ng pondo para sa safe houses na 500,000? Kasi pa sinasabi nga ho namin kanina, kung 500,000 yung pong upa sa mga safe houses po na ito, dapat sa Forbes Park na yun. Dapat sa BGC condos na malalaki po yung pong mga safe houses po rin. So dapat nating malaman saan ba yung safe houses na pinag-upahan nito pong mga tao po ng opisina po ng Office of the Vice President.
Kanina po napag-usapan din yung ibig sabihin nung yung COA audit report na parang may binabanggit na hindi pa naman yun final. Kaya hindi pa siya impeachable offense. Ano pong take nyo doon? Hindi naman. Tama naman sila na hindi pa final halimbawa yung mga tinatawag na audit observation memorandum at yung tinatawag na notice of disallowance, pwede ho siyang mag-appeal pa sa Commission on Audit as entire commission. Pero yung pong body of evidence na laman po ng AOM at ng pong mga ND po na yan din naman po mismo yung pong gagamitin ng impeachment proceedings para ipakita yung pong pagkakaroon po ng impeachable offense. So ibig sabihin, hindi naman ho kailangan na meron pong finality po yung ND at yung pong mga disallowance para bago magkaroon ng impeachable offense. Pwede hong tumakbo independently at separately ito pong mga proseso po na ito. Again, administrative proceeding po yung sa COA, audit proceeding po yung sa COA, samantalang yung pong impeachment ay constitutional proceeding. So, hindi ho natin dapat pagbanggain ito, pwede ho itong tumakbo ng magkasabay. At ang malinaw, hindi po ito panghihimasok sa trabaho ng COA dahil iba yung trabaho na ginagawa naman ng Kamara. To be clear, hindi ito panghihimasok, hindi rin po ito pagbangga, kundi pwede ho itong tumakbo ng magkasabay. Maiba naman tayo ng topic, partner. Alright, Kung marami Terry. kaming aabangan dyan bukas sa Kung Terry. Pero dito naman po tayo, lilis lang po kami. No? I hope you don't mind itong mga bills na ipinapasa ngayon, lalo na po itong nakakuha ng atensyon ng publiko, yung House bill ni Majority Leader Sandro Marcos na nagsasabing i-criminalize na yung road rage. Pagkatapos po ito siguro ng NLEX incident kung saan nadawit yung itong presidential son at yung Bulacan governor doon sa NLEX. Ano pong masasabi niyo po dito muna sa panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos, Kong Terry? Luna sa lahat, I don't think na-confirm naman po yung palasyo na yung presidential son po yung involved. Pero ang sabi naman po ni DILG Secretary Remulla, irrespective of kung sino man ho yung involved, hindi ho dapat naghahari-harian yung pong mga matataas na taong gobyerno sa kalsada. Dapat actually, mas mabigat yung parusa. Pagka may road rage incidents, pagka ho mga public officials po yung involved, lalo kung high public officials. So, wala ko talagang puwang yung mga road rage sa atin pong mga kalsada. Pagka may mga ganyan, ang ginagawa lang ng LTO actually, syempre sinususpinde or talaga may lifetime ban. Pero tingin ko, yung mga mas mabibigat po na kaso, dapat talaga may actual na kulong at parusa. Doon po sa mga kababayan po natin na sasangkot sa road rage. Tama ho yung panukalang batas niya Majority Leader Sandro Marcos. Susuportahan po natin yan. Yun nga, Kong Terry, kasi nga, nabanggit nyo nga na kapag nasangkot sa road rage, minsan 90 days lang na suspension. At yung iba pa dyan ay Ang lisensya. nagne-name drop pa ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Di ba? Kung may kulong, tsaka multa, malamang yun, magdadalawang isip ka na nga na uminit ulo mo sa kalsada, Kong Terry, no? Hindi, kasi pagka may halong kulong na po yun, hindi na lang yung pagkuha ng lisensya, hindi na lang yung pag-impound or pagkuha ng plaka ng sasakyan mo, may actual na perwisyo na sa pagkatao mo yun Hindi ba? Kasi criminal offense na yun. So, hindi na lang yan administrative offense. So, tingin ko pag may ganun, medyo nakakabahan yung mga tao na talaga hong maging sobrang init yung kanila pong gawi sa kalsada po natin. At saka malala ko, Kong Terry, diba nga may sinita ka rin kasi yung yung naka-enkwentro ng isang motorista nagtutulak ng kariton. Naalala niyo yun, Kong Terry? Oo, meron yun. May mga ganun talaga, maraming mga ganun. Actually, halos araw-araw meron po talagang road rage incidents. So, I think yung gusto pong gawin ng Kongreso led by Congressman Marcos, Majority Leader Marcos, ay talaga pong magkaroon ng malawakan po talagang pagbabago ng behavior sa kalsada. Lalo tigit may aktual na parusa na pong tinitingnan.
pagka ho nag-commit po ng road rage mga kababayan po natin. Pati na rin yun siguro, Kong Terry, itong mga traffic rules violations, no? Baka pwedeng taasan din yung multa dyan. Kasi yung iba, abay, kapag hindi na, aside from may NCAP na po, kapag hindi nakatingin yung enforcer, abay, naghahari-harian din sa kalsada, Kong Terry. Well, siyempre kung wala yung enforcer tapos nagkari-harian, hindi natin nahuli. No? Kaya very important din yung NCAP talaga sa totoo lang. Kasi siyempre kahit natutulog yung enforcer o nagpapahinga sila dahil siyempre walang trabaho, lagi yung nakakakuha yung mga video po ng NCAP. No? So pwede yung balik at balikan kung sino ho talaga yung mga nagva-violate po ng mga traffic rules po natin. Ano po bang bukas huling sesyon para sa linggong ito? Ano pa po bang inaasahan natin sa Kamara, Kong Terry? Marami naman ho mga ipinapasa on third reading ng mga panukalang batas. Siyempre kasama din ho sa mga pinag-usapan kanina yung anti-political dynasty bill. No? So I think magko-consolidate na po sila ng mga proposals and hopefully maipasa yan sa iba't ibang levels na po ng legislative proceedings, whether sa committee at sa plenary po. Anong, if I may ask, may idea ka kung anong version yung posibleng maipasa pang ilang consanguinity? Wala pa namang pinal na version. No? Pero ang dinig ko kanina, dahil wala ako doon, sa Justice Committee hearing ako kanina, yung pong Speaker D version po yung magiging baseline model ng pong bill. No? So from there, magkakaroon po ng amendments kung ano po yung mga dapat stricter versions na pwede pong gawin. Ay, bago ka namin pakawalan, Kong Terry, pati pala yung panukala na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na tanggalin yung excise tax sa mga produktong petrolyo. Kamusta pala yung suporta dyan sa Kamara? Kasi sa Senado, may mga senador na rin. Actually, si Senate Majority Leader Mig Zubiri nagsabi na rin na suportado niya. Dyan sa Kamara, kamusta po? Kaya ko wala naman magiging debate yan dito kasi medyo seryosong problema yan eh. Hindi ba? I think inaasahan ho talaga natin na papalo. In fact, meron ng mga projections na para halos 9 pesos ho yung itataas ng ilan sa mga produktong petrolyo po natin. So, I think malaking bagay po na sa pinakamaagang panahon ay ma-grant ho natin sa Pangulo yung pong pagtatanggal ng excise tax or VAT man yan. We will have to decide pagka ho pinag-usapan sa Kongreso. Inay ko po kung 9 na piso. Kanina tumaas na ng nasa mahigit piso. Since January hanggang February tumaas na ng around 7 pesos. Yung kadalian laki ng dagdag pa lang ngayon. Kung Terry, kaya kailangan talaga, importante yan. Yung panukalang yan para nga magkaroon ng free hand ang Pangulo na tanggalin yung excise tax kapag napakataas na yung pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pero sa tingin nyo, Kong Terry, hanggang kailan lang yan, partner? No? Pwedeng, kumbaga, kapag naipatupad po yan, hanggang kailan lang po pwedeng maipatupad kasi mayroong mga lalagyan yung ating mga pinaglalaanan ng ating mga binabayarang buwis? Tingnan natin. Siyempre, hindi naman din natin masabi yung actual na estado ng crisis no, sa gitnang silangan. Pero very important din po na magkaroon doon po ng exit provision yung pong pagtatanggal. No? I think yan naman po yung tinitignan nila. Kailangan ho na pagkalimbawa pumalo na lower than, I don't know, $80 per barrel yung pong presyo sa international market, saka ho magbabalik ulit yung mga buwis. So, it's a question of kailan po yung kick-in nung pong return ng mga excise taxes or VAT man po yan sa produktong petrolyo. So yan po yung mga pagdedebatihan kung at what level, ibig sabihin, anong presyo in the international market and kailan po babalik yung pong old excise tax or VAT on petroleum products. Pwede naman magkaroon ng probisyon na time-bound. Pwedeng sa loob ng 1 taon lang or 2 taon lang. Depende dun sa hanggang sa makarecover. Oo, depende dun sa magiging pagpapasya ng mga kongresista. Maraming salamat, Kong Terry! Maraming salamat! Magandang hapon. Magandang hapon po ulit. Yan po si Congressman Terry Ridon, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at kinatawan po ng Bicol Saro Party List.